and face shield. Yan. At pag kayo po'y nasa labas na, observe 2-meter social distance and or 6 feet. At saka huwag kayong makalimot na maghugas ng inyong mga kamay. Sa tuwi-tuwi na with soap and water, plus magpalakas po kayo ng inyong mga katawan, magpalusog. Sapagkat ang Delta variant, ulitin na naman natin, ang DOH makulit na rin. Wala tayo, makukulit na. Na yung Delta variant is, as according to the DOH, transmissible as chicken pox. Ibig kong sabihin, napakadaling hawaan ito. Biro nyo yun, parang chicken pox. Hindi po ba yung chicken pox, kadaling magkalat nito. Kung hindi ka nabakunahan ng bata ka pa, sigurado, meron kang chicken pox. Mabilis daw po itong kumalat. Yung chicken pox daw, madaling makahawa ng 8 tao in just one sitting. Kung ma-expose ka lang ngayon, meron diyang 8 tao. Sigurado, hawa na kagad. Lumalabas daw. Talagang ganun din itong Delta variant. At sabi mo ng World Health Organization, yan daw ang pinakamabilis at pinakamalusog. Malusog pala ito itong coronavirus strain na ito. At ang pinipili nito, yung pinakamadaling mahawaan, the most vulnerable. Ibig sabihin, itong may mga underlying illness, yung mga walang bakuna, lalo na dun sa iilan pa lang ang nagpapabakuna. Meron na po tayong kasong 119 Delta variant cases na. Pero ang kagandahan naman, yung mga nabakunahan, bihirang-bihira na magkaroon ng seryosong pagkahawa nitong Delta variant. Madali mahawaan yung walang bakuna. Kaya kayo rin, kung gusto nyong mahawaan, di ba kayo magpabakuna? Pero you're putting at risk not only yourself, pati mga miyembro ng pamilya nyo, mga mahal nyo sa buhay. Kaya kung ako kayo, pabakuna na po kayo. Sapagkat pag kayo'y nabakunahan, malaking porsyento pa rin, hanggang 90% ang effectiveness nito laban sa Delta variant. Although, sinasabi ng World Health, less effective sila to prevent. But, the bakuna will prevent you from being seriously infected kung ma-infect ka man. Samantala, sa ngayon po sa DOH, abay kalahati daw ng mga probinsya at mga syudad sa Pilipinas, nagre-report na marami silang mga COVID cases ngayong mga nakarang araw. Nagkaroon ng pag-increase ng bilang ng mga nagpapaabot sa DOH ng mga may kaso na coronavirus. At meron din, siyempre, nadadagdagan din yung namamatay. Kaya, kailangan talagang mas dobleng ingat po tayo. Kung hindi lang doble, triple. Saka dumadami yung mga severe and critical cases, yung mga masiselan. Kaya kailangan po mag-focus tayo ng attention dun sa mga vulnerables, lalo na yung mga senior citizen. Sino ba nagsabi sa akin? Parang, may nabasa tayo. Yung mga senior citizen daw, parang hindi umaangat yung mga gustong magpabakuna. Hanggang ngayon, parang nasa 2 milyon pa lang. Bakit ba? Mabalikan natin kayo mamaya. Magpabakuna na kayo, mga senior citizens.
ito pong DOH, sinasabi nila na merong community transmission, pero ang dahilan naman ito kasi hanggang ngayon meron pa rin lumalabag sa mga mass gathering, yung mga social gathering. Kahit na nga paulit-ulit ang paalala, paulit-ulit ang mga babala, wala, talagang bingi. Sinaraduhan niya yung mga tenga nila sa mga paalala ng DOH, ni Presidente Duterte, ng programang ito, ng mga doktor. Talagang may katigasan din ang ulo eh. Doon nga sa Amerika, nabalitaan natin kahapon na itong si former President Barack Obama, magdidiwang daw ng kanyang 60th birthday. Ako, daan-daan yata ang inimbitahan. Kaya yung isang komentarista ng CNN, sabi niya, kailangan ba yun? Ngayon na may pandemic? Sabi naman nung nagtatanggol, hindi, kasi open air naman. Saka kailangan bakunado ka. Merong mga protocols susundin. Merong mga swab testing. Alam nyo, ang ganda naman sa Amerika, marami nang nabakunahan doon. Tayo kukunti pa lang eh. Kukunti in the sense na hindi pa natin naaabot yung gusto nating abutin. Pero sa totoo lang, contrary doon sa mga negative na mga forecast ng mga oposisyon na senador, mga kontra mga pulaero, mga administrasyon, sinasabi nila, wala yan. Yung mga rollout na yan, hindi kayo aabot ng 50,000. Aba ngayon, yung 4 na araw na sunod-sunod, mahigit na 500,000 ang bakuna natin. Dito lang sa NCR, tinatarget nila 200,000 a day daw sila. Pero, malayo pa rin doon sa hinihingi natin 70% of the adult population. Pero sige lang, basta habang may dumarating, pabakuna tayo ng pabakuna. Yan si Mayor Joy Belmonte, talagang napakasipag. Yan din si Mayor Soto ng Pasig, si Mayor Rex, ito rin si Sana Botas. Yun naman ito si Mayor natin kaibigan. Masisipag sila lahat eh. Si Mayor Mayor Abalos ng Mandaluyong, Mayor Zamora ng San Juan, lahat sila. Masisipag sila magpabakuna, pati si Mayor Isko. Pati rin yung sa amin sa Marikina, si Mayor Teodoro. Lahat naman sa Metro Manila. Ang inihingi lang, alam nyo nung Lunes, di ba merong regular TV address to the nation ng Presidente with a few select cabinet members. Nag-report tayo doon, Presidente. Ang usual naman na nire-request, doon sa mga napuntahan natin sa Cordillera Region, mga mayors doon, dagdag ng allotment ng bakuna. Doon nga sa Sagada ang request nila doon, particular, special request nila, kung pwede naman daw yung mga tourist workers nila, 12,000 lang naman daw sila they're relying mainly on tourism. Sarado na rin sila ng 1 taon at kalahati. Kaya kung maaari, bakunahan sila. Yun immediately, itong si Mayor James Luten, nung nakaharap natin sa breakfast, doon sa isang restaurant dyan sa inn, parang inn, doon kami natulog hindi breakfast, dinner. Tinatawagan nun natin si Secretary Charlie, hindi naman sumasagot. So, tinext natin. Yung nirelay natin yung mensahe. Pati na yung mga mensahe ng
Bontoc province, kung pwede dagdagan yung allotment daw sa kanila. Hindi ko nga malaman, alam niyo, kuminsan ang balita nung Martes, nagte-text sa akin si Pia Rappler. Sabi mo naman sa akin, Sec Panelo, is it true you promised vaccines to Zagada when you went there? Did you check with Secretary Charlie if you can fulfill your promise? Mga tanong inilalagay na naman tayo sa alanganin. Unang-una, ba't ka naman magpa-promise? Hindi naman ikaw nagbibigay ng bakuna. Sa tanong na lang ito si Pia talaga. Sino naman kaya? Kaya ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, nag-request yung mayor, nirelay ko lang yung request, tinext ko, Secretary Charlie, hindi pa ako sumasagot. Para kompleto, edi pinorward ko sa kanya yung text ko kay Secretary Charlie Galvez. Kompleto yun. Alam niyo, kayong mga kumisa kayo mga reporter, kadali yung nakikinig at naniniwala. Tapos ang mga tanong nyo kagad, yung assumption kagad na, totoo ba? Nangako ka? Chinek mo ba kung magagawa mo yung promesa mo? Sus Mariosep. Sometimes you use your common sense para hindi na kayo nagtatanong. Anyway, para yan si yung Hindelin issue. Tatawa ako dun sa mga brad ko sa Sigmaro. Merong sila nagdi-diskusyon dun sa chat ng Sigmaro kung ako daw kailangan mag-apologize o hindi. Sabi naman ng isa, dapat apologize kasi sinali niya si Hindelin. Sagot naman ng isang brad, sinali? Kailan sinali? I-quote mo nga. Quote mo nga si Sal Panelo na nagsabing sinali niya si Para naman, puro naman kayo lang salita o mga haka-haka. Nakikinig kayo dun sa mga iba. Sabi niya, hindi ka mag-apologize, wala ka namang ginawa. Oo nga. Sabi niya, bakit siya ba gawa ng Matrix? Hindi. Talaga, tapos na uya, sabi nga ni Dilin pinatawad ko na. Kasi meron akong ginawang kasalanan. Pinatawad ko na. At yung ginawang pagkakamaling yun, yun ang tulak sa akin upang ako magpursige, makuha ko yung ginto. Nakuha ko naman, di ba? Congratulations. People are funny. Anyway, alam nyo ba, teka muna, medyo pahinga muna tayo ng ilang patalastas lang dito sa ating studio. Balikan po natin ngayon. Kaugnay po rito sa gagawin nating ECQ. Ay siyempre, para maging matagumpay ang ECQ natin, kailangan yung pong core fuel 8 ng gabi hanggang 4 ng madaling araw. At magiging stricto yung border control. Papayagan lang makalabas at makapasok yung mga uppers, yung persons authorized to travel outside of their residences. Definitely, yung mga senior citizen, hindi kayo kasama doon. He is now imposing certain controls outside of metro. Sabi po ni Chairman Abalos,
in reference to Secretary ng DILG, Ed Anyo. Nag-set up na po si Sec-Ed ng mga checkpoints sa labas ng NCR. At gusto niyang i-activate yung mga checkpoints. Okay natin yung mga checkpoints. Basta wag lang masyadong hot. Kung baga, masyadong trigger happy yung mga checkpoints. Pero ako naman nakikita ko magagalang naman yung mga nandiyan sa checkpoints. Bihirang-bihira siguro yung nag-aabuso. Alam niyo yung Metro Manila Council, ang buo po nitong council na ito 17 alkalde ng NCR. At lahat sila sa ngayon na extend yung curfew hours sa panahon ng ECQ. Tandaan nyo yung dating 10 p.m. to 4 a.m. Ibinaba natin. 8 p.m. na, kaya yung mga nasa labas, kailangan by 7 p.m. nagsisimula na kayo, on August 6 nagsisimula na kayo umuwi para hindi kayo abutan sakali ng curfew. Pero, gaya nga ako ng paalala natin, huwag kayo masyadong magpapanik. Dahil wala namang problema tayo sa mga essential goods, mga services. Kung tuloy-tuloy pa naman yung mga serbisyong binibigay ng mga health workers, ng mga essential workers, pati nga yung transportation, hindi naman mababaguhin yun. Meron pa rin tayong transport para yung mga pwedeng lumabas at umuwi, makakagamit pa rin ng transportation. Ang ibang LGUs, mag-i-issue po sila ng mga quarantine passes. At the same time, yung pong mga matitinding ECQ, mga area sana may ECQ, dahil hindi naman lahat ECQ Sigurado meron tayong SAP, meron tayong ayuda. At meron ng direktiba si Presidente din sa budget and management. Sabi niya, maghanap kayo, hindi ko alam kung anong gagawin nyo, hanap kayo ng pera para bigyan natin ng ayuda. Meanwhile, yung mga kaibigan po natin, ang dami natin kaibigang mayayaman Sila Mayor Cesar Kiambao, William Gatchalian, Andrew Tan, mga pamilya ng Gaisano, pamilya ng Tan, sila Michael Tan, sila Kevin Tan, sila mga pamilyang Francisco. Ayan ang mga kaibigan natin yan. Regular naman na nagbibigay, kaya sigurado, tutuloy na naman natin yung relief distribution natin. Mula bukas hanggang sa kailangan. Kailangan talaga pag-ECQ. Kasi yung mga nagtatrabaho dun sa apektadong lugar, no work ka. When you have no work, you have no pay. When you have no pay, no money to buy food. O, di ba? So, kailangan, yun ang aalalayan natin. Kaya itong si Mayor Cesar, ang daming pinadalang mga 5 kilong bigas. Mabuti naman at pack na. Kasi nung umpisa, bigay niya sako. Diyos ko, ang hirap mag-repack. Kailangan mo ng manpower. Salamat, Mayor Cesar. Kiambao ng Bayambang, Pangasinan. Marami at makakatanggap ng mga 5 kilong bigas. Matagal-tagal na rin yung 5 kilong bigas. Mahigit na sa 2 linggo yun. Kung 2 lang kayo. Pero isang doon na anak mo, wala. Wala sinabi yun. Saka maraming mga nagpadala mga delata, kung ano-ano mga pagkain, noodles. Lahat po yan. Kaya unahin natin yung, siyempre, yung paborito natin puntahan, yung mga depressed areas. Andyan sa Holy Spirit, Bagong Silangan,
dyan sa Sampa. Doon sa sa tapunan ng mga basura dati, ano nga ba yun? Pati sa Tondo. Doon nga ako sa General Trias eh. Talaga namang maawa kayo doon sa mga nandun. Yung mga nabaha. Ay, my goodness. Anyway. Yun naman yung PNP natin. Nanawagan naman si General Elizar na kumari, hababaan natin ang mga pasensya natin, no? Dahil, siyempre, pag merong checkpoint, medyo magkakaroon ng delay yung biyahe nyo kasi siyempre, check pa yung mga sasakyan o magkakaroon kayo ng mga pila dyan. Hindi naman ganun kabilis na mag-check. Kaya nananawagan ang PNP na para hindi na kayo maabala, siguraduhin nyo lang na pag kayo lumabas, dala-dala nyo na yung mga special pass ninyo na pwede kayo lumabas, yung mga ID ninyo, mga dokumento. At kung maaari lang, yun naman ang mga hindi naman kailangan lumabas. Huwag na kayong lumabas kasi kailangan sumunod na tayo. Para sa inyo yun. Maabala kayo. Tandaan nyo, maraming checkpoints, ha? Pag siniswerte kayo, baka madala pa kayo sa presinto niyan. Abala lang yun. Huwag na, dyan na, manatili na lang kayo sa bahay. Pag wala rin kayong gagawin, makinig na lang kayo ng music. Manood ng Netflix, kung meron kayong Netflix, ako wala. Kayo ng TV, maraming palabas. O magtanim kayo. Yan, dami pwedeng kayo sa loob ng bahay. Anyway, yun namang mga mahihilig uminom. Alam nyo, merong mga lugar sa Metro Manila na magkakaroon ng liquor ban, bawal. Kaya sabi ni Chairman Ben Hart, hindi naman lahat may liquor ban. Diyan sa Valenzuela, bawal yan ang liquor. Mandaluyong, sa Parañaque, sa Pasay din. O diyan sa Nabotas ni Mayor Chanco, bawal. Pateros, pati diyan kay Mayor Bemonte, Quezon City, San Juan, kay Mayor Francis, may mga liquor ban dyan. Pero, merong mga lugar, halimbawa sa Makati, okay, walang liquor ban dyan. Sa Taguig, sa Pasig, Las Piñas. Pero kung ako kayo, huwag na muna kayo uminom kasi. Bakit ba ang hilig niyo uminom? Pag meron na lang okasyon, paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan. Ayan. Siya nga pala, ulitin natin na abot sa inyo ng Department of Transportation na nananatili na meron kayong masasakyan kahit na merong ECQ mula Agosto 6 hanggang 20. Ano ba Agosto 6? Ano bang araw yon? Huwebes? Friday? Biyernes? Mula Biyernes, yan ang simula ng ECQ. At yung pong DOTR, nire-recommenda nila na kung maaari, ipanatili yung current supply and capacity ng public transport. Kung baga, huwag na nating bawasan yung bilang ng mga sasakay. Pero, magiging stricto tayo dun sa mga hindi pa pwede. Gaya nga ng mga senior citizens, yung mga bata below a certain age. Ilan tayo magiging stricto. Pero kung pwede ka naman, okay lang. Samantala, kung gusto ko nga itong subukan libre yung train rides. Sumakay ng tren.
Hindi ko nga subukan kanina. Para ko nang sumakay dun sa tren kanina eh. Kahapon, wala akong driver eh. Sasakay, may dumating naman ng driver. Kasi ngayon ho, yung mga po pwedeng lumabas, o libre ho ang sumakay ng tren, yung LRT 2, MRT 3, mula August 3. Mula ngayong araw na ito, hanggang August 20, libre. Ano bang pinakamalapit na LRT rito? Meron bang, anong pinakamalapit na station dito? Saan? Ligarda. Makasakay nga mamaya si Ligarda pag uwi natin. Subukan, alam nyo, sa totoo lang, hindi pa tayo nakakasakay dito ng mga LRT, MRT ito eh. Sanay tayo doon sa Bicol Express. So nating masubukan yan eh. Para makita natin ang sitwasyon ba kung totoong mga tao doon sumasakay, nakamask nga, kompleto yung face shield, o meron silang social distancing. So nating makita. Ligarda, yan, subukan natin. Tingnan natin. Pag wala tayong masyadong trabaho mamaya. Sabi ni Secretary Art, mahalaga sa DOT ang kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya libre. Hindi mo na namin inatupag yung kita. O kaya yung mga bakunado. Titingnan nyo, alam nyo, dali nyo yung, yung card, vaccine card. Iyon ang titingnan ng mga sikyo doon bago kayo sumakay sa tren. Unang-una, titingnan yung ID ninyo. Tapos, pakita nyo yung vaccine card para malaman kung kayo yun. O, pwede na kayong pumasok. O yan, magandang rin yan. Maging incentive. Kung gusto nyo libre, magpabakuna kayo. Pag walang bakuna, wala, hindi kayo makasakay ng libre. Hindi lang yan, Mayroon pa maganda to. Free snacks. Coffee. Meron pang tubig. Diyan sa mga seaports at airports. Okay, no? Yan ang kailangan natin sa panahon ngayon. Samantala, sinasabi naman ng DOH na marami tayong mga intensive care unit beds. Nagdagdag tayo mga 240 sa mga piling-piling ospital sa Metro Manila. At ito po ay available na ngayong buwan na ito. At saka meron din po tayong 314 isolation beds. Meron din tayong 210 ICU beds dyan sa Visayas. At sabi ng DOH, nakadagdag sila ng 190 ICU beds and 306 isolation beds sa Mindanao naman at sa Luzon. Ay may naidagdag na 755 ICU beds and 332 isolation beds. Yung DOH po, patuloy din naman na lalawakan nila yung kakayahan ng mga ospital. At naghahanap din sila ng mga lugar na pwedeng kung konti lang yung ospital mo, hanap tayo ng ibang lugar. Di ba, dami nating modular hospitals na ginawa sa Secretary Mark. At sa ngayon sa DOH, this early daw, naghahanda na rin sila ng mga gamot, mga oxygen supplies, at kung ano-ano pang mga logistics na kailangan natin. Pinaghahandaan na rin natin yung mga lugar, mga space, mga tents, mga hospital natin. At of course, yung pinaka-importante, yung oxygen. Yun ang kailangan sa mga may pneumonia, tsaka yung may sakit ng COVID-19 kasi nahihirapan silang huminga. Kaya wag mo kayong mag-alala. Yun ating pamahalaan. Huwag kayong maniniwala dyan sa mga
mga oposisyon na senador, sinasabing wala, yung gobyerno hindi na naman ready yan. Kulang na naman ang ginawa, walang ginawa. Hindi ko totoo yan. Alam nyo, yung mga mungkahi nila, nagmumungkahi sila, ginagawa na ho natin. Para lang sila maging relevant, nagmumungkahi sila, itong gawin ninyo, dagdagan nyo ang testing, hanapan nyo ng mga dagdag na mga bed, lahat nga yan. Hindi mo na kailangan ituro yan sa gobyerno. Kasi yun nga ang trabaho nila hanapan ng solusyon pag merong problemang nakikita. Hindi nyo na kailangan. Ay hilig lang kayong magpapapel. Anyway, teka, babalikan po natin kayo after a few reminders from our studio. Alam nyo, nung binibida ko sa inyo, nagpunta ako sa Cordillera Region. Nung ako'y nasa Ifugao, Manawi, nagulat ako mo. Pagpasok ko dun sa kantine, nakita ko yung likod ni Secretary Bello. Yung pala, dumating din. At meron siya kung pupuntahan sa, saan nga ba lang sa Bangan, sabi nung kausap nating dating Vice Governor. At lumapit naman siya sa atin, so nagkwentuhan kami. Yung pala, meron siyang dalang talagang pang-ayuda, yung tupad. Kaya 100 milyong piso ang naibahagi niya sa 900, hindi lang 900, 9,000 mga vulnerable workers sa iba't ibang munisipyo ng Mountain Province. Sa ilalim po ito nung tupad na sinasawag, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Naalala ko tuloy, Secretary Bello, ano namang nangyari doon sa pinangako mo naman sa mga munisipyo ng dyan sa Cavite? Ilang munisipyo doon ang pinangako mo ng tupad, Yung mga regional director mo yata, hindi naasikaso, Paki-follow up mo naman. At kinukulit tayo nila Barangay Kapitan Chris Reyes at nila Mayor Dino Chua ng Noveleta, Cavite at ng Silang. Anyway, yung pong DOLE, naroon mismo si Secretary Bello, ang personal na namahagi po doon. Yung mga tao kailangan ng ayuda, nakatanggap. At sinabi niya rin na marami na bukas na trabaho para sa kanila. Yung mga informal sector workers na naapektuhan ng kalamidad, ng mga disaster pa. Lalong-lalo na itong pandemic. Tuwan-tuwa yung mga tao doon dahil meron silang maaasahan na mapapasukan. Limang bayan yun. Sa Bangan siya nagpunta. Ako naman, saan ba ako nagpunta noon? Banawe, Buntok ang pinuntahan ko naman. Although the same yun, the same place yun, pareho mountain province yun. At sinamahan din po Secretary Bello ng mga ilang opisyali ng DOLE, yung mga nandyan sa regional offices niya, pati sa national. At yung pong mga beneficiaries, sumabot ng 4,000
877 at tumanggap po sila ng 54 billion pesos, 998,500. Diyan po sa Paracelis. Sa Natuni naman, 318 yung nakatanggap. 1,800,198 naman. At doon sa town of Barlick, nakakuha naman to ng 1,460,538. Doon po sa 258 beneficiaries. So, kung baga, nag-Santa Claus, Santa Claus, Secretary Bello. Doon po sa pinunta natin sa Buntok. Abay, meron ng 87 beneficiaries noon. Kaya nakatanggap naman sila ng 492,507. Doon sa Tania, nakatanggap sila ng 549,300 para sa 97 beneficiaries. At doon sa Sabangan, kung saan siya namahagi doon, yung payout ng tupad, umabot po ng 46 million pesos. 709,991. At marami ang tumanggap pa. 4,000 at 281 mga beneficiaries. Kaya tuwang-tuwa yung Sabangan Mayor na si Marcial Lawilaw Jr. Pakaswerte daw ng lahat sapagkat unang-una, nakatanggap sila ng tupad. Pangalawa, personal pa silang nabisita ni Secretary Bebot. Now, alam niyo ba, yung mga senador, yung mga oposisyon, yung mga galit sa China, alam niyo ba yung embahada ng China, nangako, nag-commit na magdo-donate sila, mamimigay ng libre upang mapanatili, madagdagan yung steady supply ng bakuna sa Pilipinas. Sapagkat, sabi ng ambassador, si Wang Zilian, ganda ng pangalan, Chinese Ambassador Wang Zilian, sabi niya, since nangangailangan at nagkakaroon ng demand, dagdag na demand ng bakuna, kami magdo-donate pa ng mas marami para mas-sustain yung supply ng bakuna sa Pilipinas. Ito, binigay niyang payag nung in-inaugurate yung Estrella Pantaleon Bridge Project. Tatatandaan niyo, binibida natin sa inyo. Sapagkat ang nagpondo nun yung Chinese government. Maayos na ngayon yan. Sabi ni Ambassador Zilian, ang China is standing in solidarity with the Philippines in fighting the pandemic. Kasama daw po sila sa pakikibaka ng ating bansa dito sa pandemya. Tayo naman daw, magkapit bansa lang tayo, kapit bahay kung baga. Na hindi naman po pwedeng paghiwalayin to dahil nandito na nga tayo Kaya bilang mga malalapit na neighbors, yung ating neighborliness, sabi niya, at yung mutually beneficial cooperation ay isang biyaya para sa dalawang lahi. At siyempre, sa Rio na rin and beyond. Sabi po ni Ambassador Wang, yung inauguration ng Estrella Pantaleon Bridge, katunayan, ahead of schedule nga ito Ito raw nagpapakita ng isang malaking progreso, pag-unlad, kaugnay sa synergy sa pagitan ng Belt and Road Initiatives at saka ito ng mga ating bansang Build, Build, Build program. Natatandaan niyo, sabi ni Presidente Duterte sa State of the Nation Address, na ang Pilipinas ay patuloy at isusulong yung programa sa infrastructure at yung Build, Build, Build program flagship projects na yan, nakaprograma na
at hindi na maaaring mabali tuloy-tuloyan hanggang matapos ang termino niya. At ito raw, ugnayan ng dalawang bansa, malaking kontribusyon upang makamit natin ang ating minimithi. Sabi pa ni Ambassador Wang, meron din pinondohan po yung China yung Binondo Intramuros Bridge, pati na yung Chica River Pump Irrigation. Yan. Matatapos na yan sa 2021. Puro funded by Chinese government yan. Yung mga oposisyon, mga kritiko, hindi nila nakikita yun. Pinupulaan nila ang administrasyon. Bakit daw tayo nagipagkaibigan? Wala naman daw binibigay sa atin itong ayuda. Yan pong Philippine Sino Center for Agricultural Technology Technical Cooperation Program Phase 3. At saka yung pong 10,000 ton rice donation project, inaasahan po na itong mga proyektong ito matatapos din ngayong taon. At nakita po yung Save Philippines Project Phase 1, nakita yung pagpipirma ng kasunduan at ito'y magbe-break ground shortly. Samantala, meron naman nag-conduct ng survey. Ito sangayon sa Publicus Asia Incorporated. Mga 53.3% ng mga Pilipino ang hindi muna sila nagbigay ng kanilang opinyon kung itong China ay kaibigan o kalaban. Mga tinanong nila, mga 1,500 respondents. At kinuha ito sa mga rehistradong botante, mga 100,000 rehistradong botante, kumuha sila ng 1,500 respondents at tinanong nila ang kanilang mga damdamin at opinion. Kung ano man tingin nila sa China, kaibigan ba ito o kaaway? Mga 10% raw, 0.7 ang nakakasiguro na ang China ay hindi kaaway. At yung 6.5% naman, nagsasabing kaibigan ng ating bansa yan. Although yung nakakararami, mukhang nilireserva nila yung kanilang judgment. Hindi muna sila nagsasalita. Sila'y naghihintay. Tinitingnan, nakikiramdam muna sila. Tinitingnan nila, ano ba ito? Ito ba si China? Threat ba ito sa atin? O kaibigan ba ito? O ano ba ito? Sabi po ng Publicus, 57.2% ang tumitingin na ang China, kaibigan. At yun daw pong age bracket na yun, yung age 30 to 39 age group, ang tingin kaibigan. Pero yung mga mas matatanda, ayun naman sila, ang tingin nila mga kalaban. Meron naman isang survey. Ito naman galing sa Social Weather Station. Kaya lang, nung mabasa ko, na nag-sponsor pala nito si Albert Del Rosario. Ano na kagad ako? Bias na ako kasi siyempre kung nagpa-sponsor nito, siyempre babayaran mo yung SWS. Gusto mo, yung gusto mong ilabas sa survey. At sinasabi daw po sa survey, 47% na ng mga Pilipino nagsasabing ang gobyerno ay hindi raw gumagawa ng sapat para ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Pero sabi nga ni Bubi Tiglao, ba't naman hindi yan lalabas na ganyan? Ang tanong mo negative Ang premise mo agad, ang gobyerno hindi ginagawa ng sapat na ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Pagkatapos,
pondo pa yung sumusulong na hindi natin ginagawa yung ating mga karapatan, natural, yun ang lalabas. Talaga naman itong si Albert talaga, oh. Alam nyo, babasahin niyo yung may bumitig lang ng column sa Manila Times. Ako, ang dami kayong matututuan. Ang dami siyang binubulgar doon. Pati nga yung sinasabi niya, yung arbitration na yan, kaya nila dinimanda yan. Para puwersahin nila ang China. Kasi, yun daw grupo ni Del Rosario, gusto nilang i-explore yung gas, ang oil. Parang kinontra sila ng China doon. Dinimanda nila. Maraming, malalim yung, basahin nyo na lang yung Kibubi Tiglao. Anyway, si Presidente Duterte, nung isang gabi, during the Monday televised address, meron siyang babala. Parang payo. Yan sa US State Department. Kasi, doon po sa Amerika, mga ilang senador ng Estados Unidos, nagbigay ng posisyon sa Biden administration na kailangan daw itong gobyerno ng Amerika tugunan yung di umanong mga paglabag sa karapatang pangtao dito sa ating bansa. Nung tinalakay ito ni Presidente, tama-tama pinapakita ron yung mga nasukul natin na mga illegal na droga. Aba, bilyon-bilyon na naman yung worth. Nakapasok, lumaban, nabaril. Dalit sabi, itong mga nasa PDEA, PNP, lahat ng mga law enforcement agencies, nahuli nila, nakita nila. Kaya nagkaroon ng police operation. Kaugnay dito, sabi ni Presidente, diyan sa digmaan, laban sa droga. Abay, mag-ingat kayo mga State Department, ha? Kung anong pinaplano nyo rito sa amin. Kasi kayo mismo, ang laking mga nilabag ninyong karapatang pangtao. Nabanggit pa ngayon, tingnan mo yung nangyari doon sa Balanggiga. Ilang libo bang pinatay nyo ron? Bata, matanda. Sabi niya, huwag kayo masyadong dahan-dahan kayo. Alam niyo naman yung mga nandun yung lalo na yung mga Democrats na senador ako, anti-Duterte yung mga yun. Sumulat yung si isang senador, yung dati na yan, Senador Markey, sumulat kay Secretary of State Blinken na kung maaari daw, yung US government, sumama sa mga Pilipino na labanan ang karapatan. Aba, ang gobyerno natin, kaya nga naglunsad niya ng digmaan sa droga para nga pakalagaan ng mga Pilipino. Alam nyo, yung sinasabi ni Presidente, totoo, anong sabi niya? Kayo, kung akusan ninyo ko, para bagang nung nilunsad ko yung digmaan laban sa droga, at nagkaroon ng mga patayan, pagpalagay na natin na meron, sabi ni Presidente, sino ba nakinabang? Ako ba? Sabi niya. Sino ba nakinabang pag nahinto natin ng mga pagpasok ng illegal na droga? Pag napatay yung mga drug lords o mga pushers? Ako ba? Sabi niya. Hindi ba ang nakinabang kayo, sambayan ng Pilipino? Kayo, pati yung mga human rights. Kung mga nailigtas kayo dito sa illegal na droga na sumisira
ng pamilya, sumisira ng tao, sumisira ng henerasyon. Pag ikaw ay addicted ka sa droga, sigurado, lahat ng krimen, papasukin mo para masuplayan yung addiction mo. O sabi niya, ano ang resulta? Ang resulta ng digmaan laban sa droga, maliligtas tayo, ang ating mga pamilya. Ako ba ang nakinabang doon? Hindi ako nakinabang, sabi ni Presidente. Katunayan, inilagay ko, isinuong ko sa panganib ang buhay ko, pati pamilya ko. Bakit kanyo? Siyempre, yung mga nagsulong ng illegal na droga, magagalit sa akin kasi nilalabanan ko sila. Ipapapatay ako niyan. Buting-buti sa akin niya. Kung milyonaryo ako, palagi akong may isang platoon dyan na nagbabantay upang pangalagaan ang buhay ko. Kaya, makinig kayo. Tama ho si Presidente. Yan ay ginagawa niya upang mailigtas ang mga kabataan natin, ang mga miyembro ng pamilya, na maggumon dito sa illegal na droga. Sapagkat wala pong kabutihan na binibigay ito, sinisira nito. Sinisira nito ang utak ng isang tao. Talagang magiging mamamatay tao to, magnanakaw ito. Gagawin lahat ng mga illegal nito para masustain, mapanatili niya yung gamit niya ng illegal na droga. At saka sabi ni Presidente, akala nyo ba, papayag ako na humarap sa paglilitis niya sa mga puti? Ngayon, kung mga Pilipino lilitis sa akin, kulong nyo, okay lang yun. Pero mga puti, sila yung mga nanakop sa atin. Sila rin ang mga pumatay ng maraming tao sa iba't ibang lugar sa mundo. Pagkatapos, sila ang merong apog, kung baga, na lilitisin ako dahil lamang gusto kong iligtas ang aking mga kababayan. Sabi niya, over my dead body, kung gusto niyo. Patayin niyo muna ako. Sa kanya ko dalhin sa Netherlands. Pero, hindi ako pupunta ng buhay doon. Unahan ko pa kayo, sabi ni Presidente. Anyway, puntahan natin, nangako ako sa mga mga pinuntahan natin 2 weeks ago, sa imbitasyon po ni Mayor Raymond Apasible, tayo po ay nagipag-ugnayan sa 18 town mayors dyan sa Batangas. At yun nga po, inilahad sa atin yung kanilang mga problema. Lahat na klaseng problema, from farm to market roads. Walang ambulansya, walang patrol cars, walang access roads, kailangan nila ng bakuna. Lahat ng suliranin, inisa-isa po. Pinagsusulat ko naman. At para lalong magaling, tinawagan na natin si Presidente. Tingnan mo, pinapakita mo nga sa kanila yung mga pictures dyan. Ayan, yan po yung mga 18 alkalde ng Batangas. Nag-meeting po kami sa isang parang pre-port zone Ayan. Ayan, si Mayor Apasible Raymond, siya yung yan yung hawak kong telepono. Si Presidente nagsasalita niyan, kinakausap sila. Ayan, nakikita nyo. Kinausap po ni Presidente lahat sila. Yan naman yung mga, ano ba yan, yung mga pulis yata yan Kasama natin si John Saclag at saka si Kate Brios, ayan. Yan, si Mayor, dating Mayor Raymond Apasible, at iba pang mga alkalde. Dito naman natapos tayo dun sa Lipa City ginawa yon.
Ito naman si Senador Christopher, Senador Bong Revilla. Tinawagan ho tayo minsan at sabi, siguro narinig niya na yung mga kaibigan natin namimigay ng mga ayuda kung saan-saan. Sabi niya, bigyan mo naman kami ng mga ayuda galing sa mga kaibigan mo. Diyan sa aming lugar. Sabi ko, bakit? Parang tanong, teka muna, bakit ako hindi ba dapat ikaw ang namimigay ng ayuda? Ikaw ang senador eh. Pero siguro, apart from doon yung mga binibigay ng mga senador, matunog din siya. Narinig niya, marami tayong kaibigan na nagbibigay ng ayuda. Sabi niya, dala ka naman dito. Kasi maraming nabaha rito sa amin. Ganun ba? Madalit sabi, pumunta ko tayo roon. Mag-genala natin yung mga ayuda galing sa mga kaibigan na binanggit ko sa inyo kanina. Ayan, sinalubong tayo ni Mayor Lani Mercado Revilla. At yung barangay kapitan na yan. Doon po sa Bacoor. Sa Bacoor, Cavite po yan. Inalalayan tayo ni Mayor Lani, pati sino pa ba? Si Kapitan, pati yung taga-Angeles eh. Kapitan Ray Gueco, masiste rin sa atin. Si Mayor Dino Chua ng Noveleta, Cavite, nandyan din. Ayun, yung naka-block. Nakita niyo yung mga taong yan, no? May social distancing naman sila. Yung Mayor Dino Chua ng Noveleta, inalalayan din tayo. Pati si Kapitan Chris Reyes ng Silang Cavite at yung mga tawa niya. Ito naman isang nakikita niyo. Mas magandang social distancing nito. Talagang parang mahigit sa 2 metro eh. Ito naman nag-text sa atin yung isang kagawad ng barangay. Sabi niya, Secretary Sal, nako, kami naman puntahan niyo. Magdala naman kayo ng mga ayuda. Kasi nandito yung Poorest of the Poor ng General Trias Cavite. Kasagsagan pa naman ng ulan, baha. Madalit sabi, hindi naman natin matangyan. Kaya kita niyo yung mga ayudang yan. Yan ang ayudang green and red na yan. Makikita niyo. Mga pinadala yan ni Andrew Tan at ni Kevin Tan. Yan ang mga bigas naman na nakikita niyo, mga 5 kilos. Galing naman yan kay Mayor Cesar Kiambao. Kung saan yung kabiyak yung sa PBB, si Niña Jose. Yan pinamimigay ng mga kaibigan natin. Siyempre, tuwan-tuwa naman sila. Ang ganda naman ng lugar nila. Kasi covered, open air. So, marami namang nabakunahan na. Tayo naman, bakunado na. Kaya tuwan-tuwa ko sila, nagpapasalamat. Kaya salamat na muli, Mayor Cesar Kiambao ng Bayambang Pangasinan, doon sa mga pinadala mong mga bigas. Si Andrew Tan at Kevin Tan ng Mega World. Ang dami niyong pinadala mga dilata, kung ano-ano. Ganon din si Michael Tan. Michael Tan kahapon, nagbigay na naman ng... Kaya sabi ko, yung garahe ko, wala na nga. Yung aking sasakyan hanggang labas na lang. Kaya kailangan mag-schedule ng maraming ayuda para mabawasan ang mga laman. Alam nyo, itong mga taong mga binanggit ko sa inyo, ito ang mga mabubuting may kalooban sa puso na tinutulungan ng gobyerno na magbigay pa ng mga ayuda. Kahit alam na nila na ang gobyerno natin na nagbibigay ayuda, alam din nila na dahil nga sa mga ECQ, mga lockdown yan, kulang. Kaya sila naman meron nakakariwasa sa buhay, binibigay nila. Kaya maraming salamat sa inyo. Pero inabot na naman po tayo ng oras. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Nagpapaalala ang pagsusuot ng face mask sa tuwi-tuwi, pagsusuot ng face shield, at ng inyong pag-observe ng 2-meter distance, at paghugas ng inyong mga kamay sa tuwi-tuwi para yung Delta variant hindi makapasok sa atin. At lalong-lalo na magpabakuna po kayo. Palakas din kayo ng inyong mga katawan.
At pag kayo po nagising sa umaga, huwag niyo naman kakalimutan na magpasalamat tayong lahat sa dakilang lumikha sa pagbibigay ng buhay sa atin, pagdudugtong nito, pag-akay po tayo sa tamang landas, at manalangin po tayo sa patuloy na kalusugan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 10 ng kanyang pamilya. At sama na rin natin ang bawat isa sa atin na tayo po'y manatiling malusog din, magkaroon ng dagdag na talino upang magamit po natin ito sa pakikipagbaka sa mga lahat ng uri ng kalamidad, pandemya. Salamat po, Diyos ko. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all. Mga kababayan, maswerte kayo si Panelo, magamit ninyo ang utak ni Panelo. Sayang. Gamitin natin. Make him whatever in the future. Marunong.